Buenos días a todos mis amigos. Es su Carancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 7, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay and good morning din sa iyo, Mayor. Magandang umaga sa iyo, Migs, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong katapat, Fred Lim. Makinig ho kayo at sumali dito sa aming palatuntunan ni Migs at pag-usapan natin kung ano nangyayari sa bansa. Malapit na. Malapit na, Mayor. Malapit na yung ating pag-launch or relaunch, should I say relaunch, sa isang mas malaki at mas malakas na himpilan. So antayin na lang nila. Araw na lang ang binibilang at tayo ay kumbaga, itong ating himpilan ay parang born again, Mayor. Isisilang muli sa isang mas malakas at mas ano ba yun? Yung mas malawak ang sakop ng network. Magandang balita yan para maraming makapakinig sa ating mga pinag-uusapan at kung meron silang mapupulot o matututuhan sa ating mga pinag-uusapan dito, di mabuti naman. Pati yung mga sa probinsya ay maririnig na tayo. Ilang araw na lang po ang aantayin. So yung mga loyal listeners ng Katapat at Karancho na ngayon ay nakikinig by way of the internet sa pamamagitan ng ating website, atrymedia.com, at yung nanonood sa pamamagitan ng live streaming, yan, ustream.tv. Aba, maraming salamat po sa inyo na loyalist ng aming programa. Kahit po ngayon ay nasa internet lamang po ang ating broadcast. Gayong pamantinitiya ko sa mga susunod na araw, mapapakinggan na muli kami by way of yung regular AM radio at pati yung mga karancho natin dyan sa probinsya ay maririnig tayo. Mayor, nalulungkot daw si Gardo dahil nami-miss daw siya ng ibang mga listeners natin. Yung mga loyal listeners natin katulad nila Donald, nila Marvin, tsaka sino pa ba yun? Sila Mr. Belhica, tsaka yun si Roy. Ayun, nakikinig sa atin yung mga yun kasi sa pamamagitan ng pangkaraniwang radyo. Ewan ko kung nakikinig sila ngayon sa internet. Pero pagkakaalam ko, marami-rami rin ang nakikinig sa atin by way of the internet dahil lahat ng mga kabataan ngayon, kahit na yung mga hindi kabataan, meron na nagbubuting-ting na ng mga gadgets. Kaya nakakapakinig na rin sila sa ating himpilan, sa ating programa. Sabi, sa cellphone daw pwede na papakinggan at ewan ko kung nakikita nila. Pwede rin, nakikita nila. Ito nandito yung nandito yung ating mga camera dito. Yung video natin mapapanood nila. Kahit hindi tayo naka-makeup, pero I'm sure nakikita nila tayo. Anyway, Mayor, marami pa rin tayong mga paksang mahalaga na dapat ating talakayin ngayong umagang ito. At para naman sa mga nais mag-react, nais mag-komento, kung meron kayong mga sumbong, o di kaya may mga nakikita kayong hindi magaganda sa inyong paligid, ano pa inaantay nyo? I-text kami sa pamamagitan ng aming text line 0977-342-1644. Ulitin ko po, 0977-342-1644. At meron din po tayong hotline. Yan naman po ay 412-0288. That's 412-0288 para sa mga voice calls. Anyway, Mayor, meron tayong mga balita dito na atin dapat himayin. Babasahin ko muna at himayin natin kung totoo o kathang isip lang. Na bagyang lumuwag daw ang daloy ng trapiko sa EDSA Balintawak sa unang araw ng pagmamando ng trapiko ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Ito yung dating CHPG. Tinataboy na mga kawani ng HPG ang mga nagde-deliver ng mga paninda sa nasabing lugar. Napansin na ang mga bus ay sumusunod sa bus lane at sumusunod sa 30 seconds loading at unloading process. 30 segundos lang, kalahating minuto lang pala ang maaari nilang itagal dun sa kung saan man sila tumitigil. Mahigpit ang mga kawani ng Highway Patrol Group sa pagpapatupad ng batas trapiko sa mga nasabing choke point sa EDSA.
So sinasabi nitong ulat na bahagyang guminhawa daw ng kaunti ang traffic sa EDSA dahil nandun na mga pulis na, hindi na mga MMDA at hindi na yung mga traffic enforcers ng kada lungsod ang nagmamando sa traffic kundi mga pulis na, mga HPG at mahigpit daw sa traffic. Sa mga violators pala. Congratulations sa HPG, no? Napakagaan ng takbo o pagsulong ng traffic. Pero nabanggit mo yung Balintawak na kaya daw nagkakaroon ng traffic congestion doon dahil yung mga naglo-load, unload ng mga kalakal. Yung mga nagde-deliver sa palengke. Yung mga isda, mga baboy, Oo, baka. Bakit? Yes, sir. Wala bang tagiliran yon? Walang likuran? Ba't hindi doon sa likuran ng palengke sila mag-unload o unload? Parang ako, Mayor, medyo familiar ako dyan sa lugar na yan. Parang wala eh. Wala ba? Parang wala. And talagang yung frontage lang ang talagang access point dyan. Hindi katulad yung NEPA Q-Mart. Hindi, yun lang ang opening. Parang yun lang. Kung meron man dun sa likod, baka pantao lang. Kasi alam ko, yung pinakatagiliran nun, kung facing EDSA, tapos yung bandang kaliwa nun, sakaya naman ng jeep. So wala rin eh. Hindi. Teka. Kung pupunta ka ng North Expressway. Yun, north. Okay. Nasa kaliwa yan. Hindi, kung galing ka sa Maynila, sa kanan. Kanan, no? Kanan, di ba? Pero doon, napapansin ko, merong overpass eh. Overpass, yung patungo ka sa toll booth, ano? Pero doon sa EDSA. Yes, sir. Pero merong parang lilikuan dito eh. Parang sa kanan, ito yung main road Mhm. ng A. Bonifacio. Dito ka, kakanang ka, pagpanik mo sa taas, nandyan na yung palengke. Ba't hindi doon sila mag-load and unload? Walang ganong dumadaan doon eh. Wag na doon sa EDSA. Huwag na dun sa EDSA mismo. Kasi Nakikita ko pag nga, sa Mara. EDSA nga, magkakabuhol-buhol ng traffic doon. Ayun. Oh. Anyway, nung Biyernes, napansin nyo kilala nyo naman ako, hindi ako nag-a-absent pero hindi ako nakarating sa opisina nung Biyernes. Ito po ang nangyari. Ano nangyari? Meron daw, di umano, na tumaob na isang malaking truck na may dalang simento. Mhm. Pero bandang C5 daw, yun ang kwento sa akin yung mga nakakita. Dahil dun sa isang truck na yun na nagkalat ng kanyang yung cargo niya at hindi daw basta-basta mahatak nung kung sino man yung mga tow vehicles kasi yung tow trucks kailangan dumaan din dun sa traffic bago makaabot dun sa site. Okay. So nangyari, galing ako sa Marcos Highway. Mantakin nyo, Mayor, Marcos Highway, kung tutuusin mo yung kahabaan niya mula Masinag hanggang dun sa dulo ng Katipunan, ang bilang ko dyan mga 8 kilometro siguro. Okay. Inabot ako ng halos 3 oras. Ang computation ko, 5.2 kilometers per hour ang takbo, more or less, ng bihikulo. So kung ikaw ay maglalakad, o kahit na jogging, mas mauunahan mo pa yung sasakyan. So ganun kalala ang problema sa trapiko dito sa Metro Manila na kapag meron isang disgrasya sa kuna na mag-obstruct sa daan kahit sandali, ayun na, meron yung domino effect, chain reaction. Dahil nga sabing, hindi lang sa hustong-husto, medyo kulang pa yung lawak ng ating mga daanan. At kanina ngang umaga, ewan ko kung meron na mga magaling, nagmatalino, kunyari, dito sa Quezon City. At dito sa tapat ng ACT Theater, meron silang nakalagay na parang anti-littering drive ng Quezon City government kung saan meron 7 o 8 mga truck, mga dump truck. Okay. Na meron mga, hindi ko alam kung ano hinahakot nila, pero meron mga 7 o 8 dump truck dyan sa magkabilang side ng Aurora Boulevard, yung papunta sa Maynila, tsaka yung pabalik dito sa Katipunan. Pero mas marami yung dump truck dun sa side na papunta sa Maynila na siyang talaga naman pinagsisikipan ng trapiko. At meron pa mga pulis at meron pa yung mga asistido dun sa kanilang mga, anti-littering campaign. Ginawa nila rush hour. Rush hour, kaya mula Katipunan hanggang EDSA, 1 oras.
mali kung mga basura yan, ba't di hakutin sa gabi? Walang ganong mga sasakyan sa Dapat naman, kalsada, di ba? kahapon nila ginawa yan kung meron Oo. kasi yung iba, parang nakikita ko yung mga sign, yung mga illegal sign, yung mga motel, yung mga Oo. sign may mga sign yung mga motel, Oo. may mga sign yung mga telcos, yung mga call and text na mga promo nila, pinaghahatak at sinasakay dun sa mga dump truck o dun sa mga sasakyan. Pero iniisip ko, bakit nyo naman gagawin 9:00 ng umaga kung kailan alam nyo naman na unang-una, 2 lane kaagad ang kinain ng mga dump truck. Kasi yung dump truck, tapos syempre nagsasakay pa dun yung mga jeep. Talagang yung mga motorista, pati yung mga private tsaka public, hindi makausad. Parang nananadya. Kahapon naman, linggo, walang traffic. Kung kahapon sila nag-littering diyan, baka hindi naka-istorbo. Walang utak o hindi nag-iisip o nananadyang manalbahe, umang-abala ng kapwa. Baka hindi pinag-iisipan ng gusto. No? Ayun. O sige, tanggapin na natin sa sitwasyon sa karsada na medyo, ika nga, hindi ganong malawak, ano? Ba't hindi doon sa side road pumarada yung mga dump truck? May mga side road naman doon eh. Dangan nga lamang, maglalakad sila. Ayun. Meron naman mga trabahador eh. Ayaw nila maglakad siguro. Siguro, tinatamad na maglakad. Para nga hindi makasagabal sa takbo ng trapiko. Tsaka nakaparada pa pala. Hindi lang siguro, baka mga halos 10 rin sigurong motorsiklo yung mga traffic aid ng Quezon City, Department of Public Order and Safety, DPOS yan. So I assume it's Department of Public Order and Safety. Yung mga naka-helmet yung mga yan kontrabukol. Kinakain din nila isang lane. Dito sa Aurora Boulevard, diyan sa tapat mismo ng sa may tapat ng yung Cubao Elementary School sa kanan, sa kaliwa naman kung papunta kang Maynila, yung sa Act Theater. Ewan ko kung bakit hindi nila nahahalata. Nahirap yung mga motorista, yung mga traffic aid. Nakapamewang pa doon, kala mo Nanonood lang. nanonood lang. Rush hour, Mayor. 3 lanes lang. Mantaki mo, 2 lanes kukunin nyo? Talagang magkakaroon ng problema dyan. Hindi, kaya nga alam mo, meron mga tinatawag na supervisor o mga foreman. Ibig sabihin, mas mataas ang level ng pag-iisip nun eh. Dapat nalaman na nila, nakikita nila yung problema. O wag na doon sa level ng mga supervisor. Yung mas mataas sa kanila, opisyal na, pag meron silang kampanyang ganyan, dapat masusing pinag-aaralan yan eh. At saka doon mismo sa lugar, nandun sila. Para pag nagkaroon ng problema, alam nilang gagawin. Hindi yung, ano bang tawag natin doon, yung sunod-sunuran na lang yung mga tao, hindi inaalintana yung perhisyong magagawa nila. Ayun. Dapat kung may problema, hindi naman natin maiiwasan na magkakaroon ng problema, kapag ng traffic accident, di ba? Pero pag ganun, alam mo na kagad. Nung araw, siyempre pinag-aralan namin yan sa pulis Mhm. Kaya nagtatagal na hindi inaalis dun sa kanilang kinalalagyan. Yung 2 behikulo, 3, 4 na nagkasalpukan doon. Dahil iniintay yung traffic investigator. Ayan. Oo. Dahil kasi yung traffic investigator, pagdating, gagawa ng sketch yun kung anong Pwesto. ang mga pwesto ng mga sasakyan. Kung sino ang bumangga, kung sino ang binangga. Kaya kailangan yung sketch o photograph. Sa panahon ngayon, meron tayong mga cellphone Ibig sabihin, yung mga nakasakay doon, o yung mga driver, ikunan na lang nila, tapos itabi nila. Pagdating ng investigador, papakita yung ito ang sitwasyon nung magkabanggaan kami. Huwag na yung hintayin yung investigador, sa manggagaling yung investigador. Sa headquarters, sa presinto. Kapag ano sinasabi mo, kung nagkaloko-loko ng traffic, paano makakarating doon? Traffic na nga. Na-traffic na nga Tsaka ito, Mayor, yung kagaya dun sa kaso nung nangyari nung Biyernes na
Sino man dumadaan diyan sa Marcos Highway o diyan sa bahagi ng C5 o even Katipunan hanggang Aurora Boulevard can attest to this, no? Na yung traffic ay nakamamatay. Talagang nakamamatay at maraming tao nakikita ko yung mga mukha ng mga ibang tsuper parang gusto nang pumatay dahil hindi talaga gumagalaw yung traffic. Kaya mali si Secretary, may isang secretary diyan nagsabi hindi naman daw fatal yung traffic eh. Totoo nga siguro hindi fatal pero marami gusto pumatay. Yan pa ang pinagsisimulan ng yung mga away-away sa daan yung mga road rage, yung mga grabbing traffic na yan dahil halos mabaliw-baliw na yung mga tao. Anyway, may panukala tayo diyan, Mayor. Palagay ko yung mga kaso na yan, sinasabi nila, yung tow truck daw, kaya hindi makarespondi kaagad, lalo na pag ganyan, may tumilapo na sasakyan. Dahil yung tow truck daw, kailangan din dumaan dun sa traffic mismo bago umabot, Okay. dun sa site. Ano kaya kung i-preposition na nila yung mga tow trucks sa mga alam nilang yung mga traffic prone areas? Yung ibig sabihin, kung meron naman silang mga equipment, meron silang mga tao, o yung mga road clearing na crew, preposition na nila tuwing yung rush hour na kalat na sa ibang lugar kaysa manggagaling pa dun sa opisina o dun sa talyer. Para sakaling magkaroon ng disgrasya, midway na sila, malapit-lapit na sila. Tama yung ang sinasabi mo, no? Pero ang pagkakaalam ko sa hanay ng pamahalaan, walang ganong karaming tow truck, Kukunti. konti. Pero meron silang binibigyan ng authority, yung mga private group. Kaya sabihin doon sa mga private group, ito ang negosyo nyo, dagdagan nyo yung mga units nyo. Hindi pwede yung isa o dalawa lang. Kasi kung kukunti yung units at meron ng nirespondihan na traffic accident, wala na nga Wala talagang na. darating. Aantay na Di ulit. ba? Kailangan may reserba sila. Kaya sinasabi mo, ipipreposition na kagad. Para kung sakaling magkaroon Sa mga ng sensitive areas. traffic accident, nandun na sila. Ayun. Tama yun eh. Kung meron ng Kung merong available, equipment, ayun. may available na towing truck. Hindi pwede yung pag malapit lang sa mga opisyalis ng isang lungsod no? Kagaya yung nangyayari sa isang lungsod dito na sabi nila nako-corner daw nung parang vice mayor yung yung mga towing services pero hindi ko nasasabihin kung saan, kung anong lungsod yun dahil kasi hindi naman natin alam kung totoo persistent rumors lang. Pero para doon naman sa nanonood, yung nakikinig sa atin by way of live streaming, ito tuturo ko, doon po, banda doon, ang direksyon ng syudad na aking tinutukoy kung saan kinwarta daw ng husto ng mga local officials yung mga towing, hindi lang yung pagtow, kung hindi yung pagposas ng sasakyan. Alam niyo ba yung pagposas ng sasakyan? Pati yung sasakyan napoposasan. Yung goma. Yung goma. Ayun. Hindi, basta alam mo, lahat ng tao meron kani-kanyang kaugalian eh. Hindi naman natin na masasabi na, pamarisan mo kami, ang gusto lang namin makatulong, hindi makaperhisyo. Pero meron tao, hindi niya nalalaman, hindi nasasakyan ng kanyang pag-iisip na nakapipirhisyo siya. Ayun. Yun ang mabigat. Naku. Yun ang mabigat. Dahil wala namang kunyan mananadya na para Mangabala. mangabala, mamerhisyo. Pero kung hindi kayang pag-isipan paano? Kaya dapat pinag-aaralan mabuti, sinusuri yung pagdating ng halalan, yung kung sino ang kanilang pipiliin. Ayun. Yun talagang karapat dapat na may sariling pag-iisip at nila may sariling kakayahan. Hindi yung paporma-porma lang na dahil ikaw magandang lalaki ka, o ikaw maganda kang babae, ay dito na tayo. Hindi. Yung pagtupad sa tungkulin, yun ang dapat mong pag-aralan. Ito ba kayang gampanan yung tungkulin na yan? Kung sakaling, yung mga malakihan na, disaster na. Ayun. Medyo mabigat yun. Paano kung
kwan, hindi kaya ng kanilang pag-iisip kung paano bibigyan ng solusyon ang isang suliranin. Ayun. Yun ang napakahirap. So hindi pwedeng acting lang, hindi pwedeng puro Hindi artistang pwede. pag sinabi kong artista ibig sabihin yung hindi lang puro umaarte yung mga leader, yung mga local officials, kung hindi hindi ano may kaalaman talaga, may pag-unawa talaga sa kung ano ang kahulugan ng serbisyo publiko at kung anong kinakailangan gawin para magawa nila yung kanilang mga tungkulin bilang public servants. Hindi, sa pangkaraniwang buhay na lang, Migsa. Magkakasakit ka, Opo. magkakaroon ka ng karamdaman. Pwede ba basta kukuha ka ng kung sino para tignan ko ano yung nararamdaman mo sa katawan mo? Siyempre, pipiliin mo yung doktor. Yung tunay na doktor, Tunay na doktor. Hindi yung quack doktor, Ayan. O hindi yung konduktor. Baka mamaya ang matawag mo konduktor lang eh. May nakakuha nga na doktor eh. Namimili ka. Kahit na doktor na, ang pinipili mo yung talagang espesyalista. Ayan. Kasi malawak ang kanyang karanasan eh, sa panggagamot eh. Pero may sakit ka. Kukunin mo, mekaniko. Iba yun. Kahit gaano kagaling na mekaniko Hindi naman sasakyan ang gagamutin nun. Kung anong problema ng sasakyan. Tao ito eh. Kaya kailangan pinipili natin. Gusto mong kumain ng masarap. Di kukuha ka yung talagang marunong magluto. Yung chef. Di ba? Yung kaya eksperyensyadong cook. yung restaurant na talaga natatanyag na magagaling ang mga kusinero, kusinera. Yun ang pinupuntahan mo. Hindi basta-basta restaurant pupunta ka, lalo na kung magdiriwang ka ng anumang okasyon o birthday o kasalan o binyagan. Siyempre, pinipili mo yung mahusay eh. Yan. Di ba? Na katapat nung ibinabayad mo. Kamukha na rin sa halalan. Sige. Hindi ba dyan ang yung pagtitiwala ng tao? Kaya hindi pwedeng paporma-porma ka lang dyan. Hindi pwedeng pa-acting-acting. Hindi pwedeng nagpapaandar ka lang. Hindi, mabibisto ka rin eh. Ayun. Kung anong kakayahan mo eh. Sa umpisa, sa unang baka makalusot. Maaring mapabilib mo yung tao eh. Habang tumatagal ang panahon, kalaunan, mabibisto ka na rin. Ayun. Hindi pwede manggagancho, in other words. Yan. Talagang hindi pwede yung nagkukunwari ka lang na marunong. Pero hindi kaya, sabi nila ang Pilipino, Mayor, likas na mapatawarin. Yung forgiving sila. Forgiving at mahaba ang pasensya. Pero palagay ko naman, kumbaga pag napaso ka na minsan, kawalan na sa'yo. At parang kawawa ka naman kung papayagan mo mapaso ka muli. Siyempre, mag-iingat ka na. At saka, hindi. Pag walang tao na gustong malamangan siya o maloko siya. Ayun. Di ba? Wala talaga. Pero kung yung tao naman, hindi alam na niloloko na siya, paano gamot natin nun? Yun ang palaisipan. Kaya importante, edukasyon. Kailangan mag-aral. Ayun. Para tumalas ang pag-iisip at dun sa mga kababayan na natin nandyan, wag ko kayong pumayag yung mga anak ninyo na hindi makapag-aral. Importante yung dati libre daw ang pag-aaral sa isang lungsod dito na hindi ko tutukuyin. Pero ngayon, biglang may bayad na rin. Yan nga. Yan ang mga dapat baguhin. Yan ang mga paandar eh. Basta sa atin, yung kung ano yung makabubuti sa kalahatan, yun ang dapat gawin. Ito, Mayor, wala naman tayong, doon sa pinag-uusapan natin ngayon, wala tayong pinatutungkulan na lungsod. Pero meron akong babasahin naman na news report. Okay. Tuloy ang pagpapasailalim sa Sampaloc Public Market sa isang joint venture agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at
XRC Mall Developers Incorporated. Uy, mall. Sa ilalim ng joint venture agreement, walang magiging gastos ang lungsod at malilipat sa pribadong kumpanya ang pamamahala at operasyon sa palengke kapalit ng pag-develop nito. Gagawing moderno ang pamilihan kung saan maglalagay ng mga CCTV camera, fire protection, maayos na palikuran at sistematikong waste management. Pagtatanggol ng lokal na pamahalaan ang pakikipagpartner sa pribadong sektor ay hindi nangulugan na gagawing pribado ang palengke. Ayon sa mga namumuno sa lungsod ng Maynila, kabilang sa nilalaman ng probisyon ng kasunduan ay ang hindi pagkakaroon ng pagtaas sa renta sa susunod na 2 taon mula sa 3 taon lamang magkakaroon ng pagtaas na nasa 5% hanggang 10%. Okay. So, ito, sinasabi na itong Sampaloc Public Market, lalagay na rin sa pribadong pangangasiwa. Sinasabi na hindi naman daw sinasalin, ibig sabihin hindi ganap na ibinebenta sa private sector ng City of Manila itong Sampaloc Public Market. Pero gano'n na rin yun. Siyempre, ito na rin XRC Mall Developers Incorporated ang magsasagawa ng management. So for all practical intents and purposes, privatized na rin ito. Kumbaga, naglalaro na lang tayo ng mga salita kung sasabihin natin hindi privatization, dahil I'm sure itong mga ganitong kontrata ay long term ito. Hindi naman papayag ang isang private sector developer, lalo na siyempre profit driven naman talaga ang private sector, at ayos lang yun dahil yun talaga ang nature ng private enterprise. Pero iginiit ni Manila Mayor Joseph Estrada na suportahan ng mga maapektuhang vendors ang proyekto, lalo't sila naman umanong makikinabang dito. Pero pagkakaalam ko, hindi nga sinusuportahan ng mga vendors itong privatization, itong de facto privatization ng mga lugar, ng mga public markets. Dahil ito, sinasabi, for the first 2 years, hindi magkakaroon ng pagbabago raw sa pinakarenta. Pero meron pang mga ibang mga costs dyan, mga ibang mga bayarin. Kung sa kuryente, tataas. Baka magkaroon na ng parking fees, kung ano-anong mga fees na kakabit dyan. Tsaka on the 3rd year, tataas. Baka yearly hanggang mag-expire yung contract, which can be 20-25 years. Baka wala na sila sa pwesto pag nagtaasan na. Dahil pinagpapaliban lang yung pagtaas . Tignan mo, inaamin nila na itataas. Kaya, hindi lang kaagad daw. Wag lang muna ngayon, kasi may halalan Siyempre. sa isang taon . Siyempre. Ay, ayaw nila magalitan ng tao. Pero ang kauwian yan, ang punot dulo niyan, merong makikinabang na isang pribadong grupo na dapat yung kanilang ginagawa na tinasabing pagpapaayos, pagpapaganda ng kahit anumang bagay, dapat yun ang tungkulin ng pamahalaan . Ang palengke dapat nasa ilalim ng pangasiwa ng gobyerno. Tapos, period. Yun. Ang supermarket, ang mall, private. Ang palengke, public. Ganun kasimple yun, mga karancho. Kaya wag na tayo magpaikot-ikot pa. Ang punot dulo niyan kwarte. Yun. Kaya diyan maraming nasisilaw Maraming nasisira ang diskarte diyan. Kaya kahit na anong tamis na pangako nung una, masisira yung pangako dahil ibang pinupuntirya mo . Tsaka isa pa, Mayor, ito habang itinatayo, habang ina-upgrade itong Sampaloc Public Market, lahat ng vendors dyan, tabi muna, alis muna. Nasa karsada. Diba? O kung saan man. Nakakatiyak ba sila na pag muling binuksan itong Sampaloc Public Mall, wag na natin tawagin palengke ito, magiging mall na ito, pag pribado na na sila pa rin ang papasok doon sa loob. Baka yung iba siguro sa kanila. Makakayanan nila yung pagtaas ng singil. Dahil kanina, sinabi mo nga, wala naman si Raulo na gagastos ng pera, magpapaluwal dyan para ganon lang. Kaya pinapasokan niya mga kontratang yan dahil gusto nila mas kumita ng mas malaking pera. Siyempre. Siyempre, yung taong tinutulungan mo, bakit nagpuprotesta?
Kaya Bakit mga nag-aalsa, nagrarally? magsasagawa daw ng napakalaking rally yung Hindi mga nga, sa kanilang sariling pag-iisip, makasasama sa yeah. bandang huli para sa kanilang kapakanan. Yun ang issue dyan eh. Dahil kung makabubuti, siyempre tatanggapin ng tao eh. Yeah. Hindi Hindi ba? naman mga tangay mga yan. Alam Oo. nila yung Bigyan natin halimbawa, isang mag-aanak nasa isang karsada. Siyempre, gusto nila meron silang pupuntahan, di ba? Mhm. May dumarating na sasakyan. Kotse na. Sasabihin ng tao, gusto niyang makarating kagad doon sa pupuntahan niyo. Kung mabari, 10 kilometro. Ha? Sabihin ng pamilya, ay sumakay na kayo sa akin. Salamat to. Magkano ho ba ibabayad namin? Aba, magbayad kayo ng tig 100 bawat isa. Pag sinabing ganon, sasabihin ngayon ng mga tao, hindi ho, wala ho kaming pera eh. Tsaka kung may pera kami, sayang eh. Maglalakad na lang kami. Dapat sinasabi mo kagad eh. Hindi yung, aliyo sumakay kayo at para hindi kayo naiinitan dyan, hindi kayo inuulanan. Pagdating doon sa destinasyon, sisingilin mo ngayon. Away na yon. Ayan. Pinarahan mo yung tao, sinakay mo. Akala nung mga tao, nagmamagandang loob ka. Naku, ang bait nitong taon to. Yung pala, bandang Pagkatapos huli, hindi pala. sisingilin mo rin. Ayan. Hindi pa yung tunay na singil. Kung Ibig hindi sabihin, yung binabayad dito sa mga public transportation vehicles, di ba? Dahil sinasabi mo, maganda yung kotse ko eh. Kinakailangan yung sasakay dito, may pera. Wala nga pera itong mga tao eh. Kinakalabit ako ni Gardo, gusto niya raw magkomento tungkol dito sa de facto privatization ng Sampaloc Public Market. Ito daw masasabi ni Gardo. Sige, Gardo, ano bang opinion mo dyan? Ayan, ang masasabi niya. Anyway, itong batay dito sa mga press releases ng lungsod ng Maynila na mag-i-improve daw yung facilities, yung meron daw mga CCTV camera, mas mabango. Baka meron pa mga enclosed areas dito na air conditioned at baka yung mga tiles, may maganda yung tiles, maganda yung pintura. Hindi ho yan ang hinahanap ng tao pag pumupunta sa palengke. Ako marunong kahit tayo macho no rin din tayo minsan eh. Marunong din tayo mautusan sa palengke. Ngayon, pag tayo pumupunta sa palengke, hindi naman natin inaasahan na yung social na lugar eh. Hindi natin inaasahan yung de aircon o di kaya may escalator o di kaya yung ang bango-bango ng paligid mo. Hindi yun eh. Tanggap natin na ang palengke medyo basa, medyo yung mga loob medyo madilim ng konti, at saka yung amoy isda, amoy baboy, at amoy ng kung ano-ano pa. Pero tanggap na natin yan. At as a matter of fact, nakasanayan na natin yan. Kaya welcome na yan sa atin. Ang inaasahan na lang natin, pag tayo pumupunta sa palengke, unang-una, nakukuha natin yung sariwa. Kasi kaya amoy isda yun, dahil minsan nakikita nyo, yung pinag-uusapan natin kanina, binabagsak yung isda doon, na yung iba, kita nyo naman yung hasang ng isda, nakikita nyo, pag pula pa talagang fresh yan. Sa katunayan, yung mga ibang isda, pumapasag-pasag pa ibig sabihin, buhay pa. Dito sa mga mall o sa mga supermarket, makikita nyo lahat, di ba, nakabaon na sa yelo. So, sa atin, baliwala sa atin yung sinasabi ng City Government of Manila na gaganda daw, magiging mas sosyal, may mga CCTV cameras, kung ano-ano mga systematic kung mga lugar, mga electronic. Hindi po yan ang hanap ng taong bayan sa palengke. Murang bilihin ang ating hinahanap sa palengke. Murang bilihin dahil walang ganong pambili yung pumupunta dyan. Iyon. Alam mo yung mga mayayaman, hindi naman pumupunta sa mga pamilihang bayan eh. O nga, kamukha sinabi mo na medyo marumi, di ba? Alam mo na, lalo yung mga wet market sa pwesto ng mga mangingisda. Ha? Amoy isda talaga. Malansa. Malalansa yun. Yun dun sa grupo ng mga magkakarne, magbababoy. Siyempre, ibang amoy ng mga hilaw na karne. Kaya,
hindi namamalengke yung mga may kaya dyan, yung who can afford. Dahil Yung iba, pumupunta yung mga sila, katulong, mga mates oh, nila, hindi lang yung katulong, kung hindi yun talagang mahihirap. Ngayon, itong mga mahihirap na ito na tinatawag natin isang kahig, isang tuka, wala namang sobrang pera ito na mamimili ng biglaan o maramihan. arawan Siyempre, yan. yung pang-araw-araw Araw, na, yes. Yun. na gagamitin sa pagluluto ng ulam o pagsaing ng kanin o gano'n eh. Kaya dinadagsa yan ng mga pangkaraniwang tao na kung tawagin natin masa. Mhm. Ha? Pagdating sa masa, siyempre, yan nangingilag pang pumunta doon sa mga sinasabi mong mga air condition na supermarket eh. Dahil sanay na sila dito sa palengke, Yun. yung pamilihang bayan eh. Oh. Lahat tayo dumaan dyan, maliliit tayo. Oh. Ako man, nauutusan eh, para bumili ng mga lulutuin. Oh, kaya alam ko na, at saka yung kanyan, mga nagtitinda, kung ikaw mahirap na tao, ka-vibes mo kagad sila eh. Ayun. Dahil sila doon din ang galing eh. Nakaka-relate. Ka-level mo sila, gano'n. Ka-level. Tsaka nakakabili ka ng manok na buhay dyan eh, sa mga Oo, palengke. Hindi yung makikita mo frozen. Yung iba pang mga manok na nabibiling frozen eh, hindi man lang yung local brands na may Imported pa tiwala ka. Yung mga chicken parts kung tawagin na iba na kulay. Na yung mga parang kumbaga sa tela, retaso na lang sa abroad. Kaya nabebenta dito ng mura. Pero nabebenta rin yan na frozen sa mga iba-ibang pamilihan. Pero sa mga palengke, kahit na sabihin mo amoy minsan dumi ng manok, at least nakikita mo buhay yung manok na nandun. Buhay na buhay at walang sakit. Kasi baka mamaya yung mga frozen, may mga sakit na Hindi yun. na natin malalaman yun. Hindi mo malaman. Pero alam mo, kung ikaw talagang nag-aasikaso sa iyong sariling tahanan, napaka magandang eksperyensya yung ginigilitan mo yung leeg ng manok na nagpupumi. Ibig sabihin, sariwan-sariwa yung karne ng manok Yung kakainin na iluluto mo. Ayun. Baka hindi nila alam yun yung magpapakulo ka pa ng tubig, pag nagilitan mo na yung manok, una sasahurin mo yung dugo yung lumalabas sa leeg. Mhm. Dahil makakain din yun eh. O ginagawa nila Rambo ata yun. Yung tawag nila. Ngayon, ikukun mo pa yun. Magpapakulo ka ng tubig. Ilulubog mo yung manok Manok. para matanggal yung mga balahibo. Para yun. madaling maalis yung balahibo. Pero alam mo, sariwa yung kakanin mo. Mhm. Walang sakit. Ayan. Alam mo, Yan ang mawawala pag naging mall na lahat ito. hindi. Tsaka ang mall, alam mo naman, sa sa mga magagandang lugar tinatayo. Baka walang pambayad ng ng jeep o bus para pumunta pa doon. Gusto lang nila yung yung mga nando sa tabi nila, yung palengke ng bayan. O kaya talipapa. Ayun. Kaya Itong talipapa, nasa mga karsada lang ito, bangketa na malayo doon sa pamilihang bayan. Yung mga nakatira doon na sa talipapa mamimili. Kaya pinanghahawakan daw ng ating mga listeners, Mayor, yung mga regular natin listeners, particular yung mga vendors sa Pretil, tsaka Soler pa yung isang lugar na yung iyong commitment na kapag kayo'y naupo na bilang alkalde ng Maynila, muli, ay pasisiyasat nyo ito mga kontrata ng privatization sa mga palengke. Paimbestigahan yan. Kasi check meron violation yan eh. At kung ano man, ang kawian nun, ibabalik natin sa taong bayan, ang pamilihang bayan. Kakanselin natin yung mga kontratang yan. Yung mga hindi pa na-consummate, ika nga. Alam mo, kahit na sinasabi nila, hindi daw basta-basta na ang kontrata babaliwalain. Dahil didemanda daw kayo ng mga developers. Okay
lang. Mas magaling nga yung mademanda tayo na ang pinapangalagaan natin yung kapakanan ng mamamayan, lalo na yung mahihirap. Kesa magbubulag-bulaga naman tayo o pipikit na lang natin ang mata habang nabibiktima yung mga mahihirap na tao. Kailangan ang nanunungkulan sa bayan, kahit anong posisyon, gobernador, senador, congressman, presidente, vice-presidente, dapat ang iniisip, ano yung kapakanan ng mamamayan. Yun ang dapat eh. Hindi yung kapakanan ng bulsa mo. Kung paano tataba yung bulsa mo. Marami daw naghihinala tuloy itong walang patumanggang privatization na ito. Merong kumikita ang mga wag natin na ipartikular sa isang proyekto kung hindi in general sa ating bansa. Yung walang patumanggang privatization, madalas daw diyan may mga taga-gobyernong kumikita, nalalagyan para yung mga serbisyo na dapat sana pinamamahagi ng gobyerno sa mga nasasakupan sa sambayan ng Pilipino, pinapasa sa private sector at a higher cost. At dahil higher cost ga, merong mga tumatanggap ng mga suhol. Naniniwala ba kayo doon? Kasi parati ko naririnig yun hindi ko alam kung totoo dahil di naman tayo saksi dyan. Pero maraming naniniwalang gano'n na nga. Ganon talaga ang nangyayari sa buong bansa. Magmula sa mga lungsod, mga lalawigan, sa mga baryo, ganon ang nangyayari. Meron talagang nagsasamantala. Napakaganda siguro, ideal setup na ang lahat ng tao nagtutulungan. Ibig sabihin, kani-kanyang kani-kanyang katangian yan kani-kanyang kapasidad. O tanggapin natin. Ano bang mamamayan? Merong inhinyero, meron doktor, meron din. Merong arkitekto, o merong mga businessman. Meron din. Meron. Ibig sabihin, sana lahat ng yan, ang iniisip sa kabuuan, hindi yung paggawa lang ng pera. Pero, siyempre, kung negosyante ka, kaya ka negosyante, gusto mo kumite. Huwag mo naman nahihigitin. Ibig sabihin, medya-medya lang. Kasi meron tayong tinatawag na profiteering, di ba? Tinataasan mo ng mataas na mataas, hindi na maabot ng mga tao. Dahil kailangan nila, mapipilitang bumili rin. Para magandang samahan, ibig sabihin, kung ano lang ang karapat-dapat na paniningil mo, gano'n ang gawin mo. Kamukha rin ng mga abogado, mga doktor, o yung mga professional na yan. Huwag naman yung masyadong ginigipit yung inyong mga kliyente. Di ba? Kasi ikaw, binigyan ka ng pagkakataon, magkaroon ka ng mataas na edukasyon. Swerte ka. At meron kang magulang na nagtustos sa'yo. Paano yung iba na walang ganong inabot na mataas na pinag-aralan? Dapat, sino bang magpapasensya doon? Sino ba magpupuno sa kanilang kakulungan? Di yung nakakataas sa kanila. Ganon sana para walang awayan Ayan. Kung iniisip mo kagad kung paano ka yayaman, mga argabyado, wala kang pakialam kung walang pambili yung walang pambayad yung taong may sakit. Kasi meron dyan na doktor pag nalaman niyang mahirap lang yung kumakatok sa pintuan nila hindi bubuksan meron pa, pero pag may pera yung buong pinto bukas na bukas. Open na open. Ganyan kaya na nasa kaugalian dapat tayo mga may edad na tinuturo natin sa mga anak natin, sa mga kabataan, yung talagang wastong pamumuhay. At hindi yung pang-aabuso sa kapwa. Hindi yung panlalamang o kung paano manggigipit, Ayun. kung paano ka maninira.
Tsaka lahat na sasabihin mo, sana puro totoo. Ayun. Oh. Speaking of yung mga nanglalamang at nanggigipit ng kanilang kapwa, mukhang nalimas daw. Nalimas na. O nahuli na lahat, napaghuhuli na, naaresto na ang 9 na miyembro, Mayor, netong notorious na Brondial Robbery Hold-up Group sa Tansa, Cavite. Matapos ang sinagawang manhunt operation ng mga tauhan ng Pasay City Police. Napunta sa Cavite yung mga taga Pasay City o SPD ito. Kinilala naman ni Southern Police District Director Chief Superintendent Henry Ranola Jr. ang leader ng grupo bilang si Jeric Brondial na matapos maaresto isa-isang pinagtuturo ang kanyang mga kasamahan. So nahuli siya, tinuro niya yung 8 niya pang mga kasamahan. So 9 silang nahuli lahat. Congratulations sa miyembro ng Police Department o ng PNP sa magaling at masusi nilang pag-imbestiga na nahuli yung 8. Ayun. O na siyam na nambibiktima sa mga tahimik na mamamayan. Yun ang trabaho talaga ng pulis eh. Ayun. O yung pag nagkaroon ng krimen, trabahuin mo talaga. At kung paano makikilala, ma-identify yung mga suspect at hulihin kung saan man naroon, di ba? Hindi yung basta wari. Huwag na natin, baka sabihin naman nila bakit mainit tayo sa mga pulis. Hindi. Yung pulis sa lahat ng tao na ginagampanan ng kanilang sinumpaan tungkulin, pumapalak pa kami dyan. Kamukha yung nakahuli ng 9, di ba? Mo, sa Pasay sila. Ang layo nung Cavite. Tansa. Kung yung iba, tatamad-tamad dyan, paano mahuhuli yun? Papaubaya na lang siguro dun sa... Sabihin, wala na dito sa Pasay. Bahala na yung biktima. Pasensya na kayo. Di na namin makita sa Pasay. Hindi lang Pasay. Magtatago sa Cavite. Kahit na magtago sa Mindanao yan, puntahan nyo sa Mindanao. Talaga gano'n ang trabaho nyo eh. Sakripisyo yan eh. Ito pala si Brondial, Mayor, ay dinakip sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ng Pasay City Regional Trial Court Branch 113. Itong mga kaso, itong mga kasong pinaghihinalaan, suspected, itong mga kaso niya, armed robbery, gun for hire, matitindi yan. drug pushing, at karnaping. Lahat ata ng kawalang hiyaan, tila ginagawa nitong grupong ito. Ewan ko, bakit nahuli pa ng buhay? Ito mga ganito kadalasan lumalaban ito pag lumaban, alam na ng mga pulis ang gagawin. Pero kung hindi, nandiyan ang piskal. Dapat madaliin nila yung preliminary investigation. Pag dumating sa husgado, yung bis naman huwag nyo na niyang entertainin yung postpone ng mga abogado. Dahil maraming abogado dyan, unang-una, hindi preparado sa kaso. Kaya puro ang gagawin, postpone. Kasi tuwing appearance, may bayad. May pera itong mga siyempre, mga hold-upper yan, may kwarta yan. Ang sa akin, masintensyahan sila para nakakulong sila. Ginawa nila yung krimen di ba? Ang masama, yung gagawa ka ng krimen, alam ng mga tao sa lugar ninyo, ikaw magulo kang tao. O ikaw lasenggo. O ikaw nang-hold up. O nagnanakaw. Mayroong ganyan mga magnanakaw, kumakandidato pa. Yun ang pinakamabigat. Yun ang pinakamabigat na parang nang-iinsulto sa mamamayan. Yung mga iba convicted na sa pagnanakaw, kumakandidato. Yun siguro baka mas masahol pa yun kaysa dito sa Brondial Robbery Hold-up Group. Wala ba? Tagulan pa ngayon, di ba? Tagulan. Sana kung darating ang bagyo, at kung may bagyo, minsan kumikidlat Di ba? May kidlat. May kidlat. Sana tamaan ng kidlat yung mga masasamang tao Ayun. Para sunog na sila. Hindi ganda kasi kung
bibistahan mo pa, yung talaga mga batikan ng mga kriminal, ha? Yung walang ginagawa ko, hindi yung mamerhisyo, mga argabyado, magpayaman, kung nanunungkulan sa mamalaan. Aba, kung matagal ang proseso ng ating paghahanap ng katarungan, kung minsan matagal di ba? Taon. Oo, Inaabot ng taon. Kaya bahala na, bahala na ang langit sa kanila. Pag nabwisit na yung nasa taas ano ang kanyang sandata? Hindi naman hindi naman Armalite hindi naman masinggan, hindi naman granada, kidlat. Kidlat. Ayun. Yan. May nabasa ko sa dyaryo isang araw. Pero doon sa kabukiran alam mo naman yung kidlat, tumatama yan sa open area. Ayun. Wari, nagtatanim ka. Di ba, ang sinasabi sa mga magsasaka, pag masama ang panahon, sumilong na kayo kagad. Ayan. Huwag kayong nando sa gitna ng kabukiran dahil ikaw ang tatamaan ng kidlat pero dito, sa nangyayari sa atin, dumidisplay pa yung mga nagsasamantala sa pwesto Ayun. At hindi pa nadadala, ulit pa ng ulit. Dati kung ano ba tinitira dati, anong pinagkakaperahan dati. Ngayon alam ko kung anong pinagkakaperahan yung industriya ng retail. Pero hindi ko na i-specify kung ano particular, no. Pero kung yung namulat sila, yung kanilang brand of public service talagang pagpapayaman lang, parang ayaw magbago. Yung bang nasintensyahan na, nagkasala, napatawad, siguro hindi pa nakabuti. Yung iba kasi pag napatawad nyo, di ba, parang sinasabi, hindi ako nakulong. Malaki pa sa salamat ko, hindi na ako uulit muli. Ituturing ko na lang isang blessing yung hindi ako nagmasahe ng malamig na rehas. Leksyon na sa Leksyon, kanya. tama, leksyon. Natuto na siya na mali yung kanyang ginagawa. Huwag na niyang uulitin. Yung iba, iniisip pala, I can get away with it. Yun ang masama Kaya ko palang takasan yung kaparusahan sa aking mga kamaliang ginawa. Kaya gagawin ko ulit dahil baka sa susunod matatakasan ko na naman ang responsibilidad at mga kaparusahan. Kaya sa tao dapat yung kahihiyan dapat tinuturo yan sa pagkabata Pag ikaw wag kang gagawa ng masama, wag kang nangaargabyado dahil mahiya ka sa sarili mo, ha? Pero meron diyan walang patumangga kung sa mga panloloko, ha? May tawag doon yung kapalmuks. Kapalmuks. Kasi hindi na nga tinatablan ng kahihiyan Dahil kung may kahihiyan ka, wala kang gagawin na makapiperhisyo sa kapwa mo. Tama. Dapat ang iisipin mo pa pwede ba ako makatulong kahit kanino? Tama yun. Mamuhay ka nung hindi ka nangaargabyado kahit na kanino. Wala kang inaabuso. Piniperhisyo, wala kang inaabuso. Maganda yun nakakatulog ka na mahimbing pero merong tao, mga manhid manhid. Tapos nangangaral pa. Yun ang medyo nangangaral pa. Adding insult to injury. Nangangaral pa. Ayun. At nagiging nakukumbida ba na commencement speaker ng mga eskwelahan? sa graduation. Kung ikaw yung estudyante. Loko-loko naman yung principal ng mga eskwelahan na yun. Yun na nga Walang moralidad. Bakit ang pinipili nila yung mga may bahid, may mga buntot. Pag sinabi natin may buntot, yung buntot ng mga kalokohan. Yung presidente o chairman ng kahit anong organisasyon o kahit na anong institusyon,
dapat wag ninyong pinipili yung mga meron ng mga palatandaan na itong taong ito hindi puwedeng pagkatiwalaan, Ayan. 'di ba? Dapat kaya mo pinagtatiwalaan ng isang tao dahil malinis ang record. Oh, kunwari isang tao nangungutang pero hindi nagbabayad. Oh, ibig sabihin balasubas 'yun, 'di ba? Ayan. Bakit, alam mo na, 'pag nangutang ito hindi ka babayaran. Ba't Pautangin mo. 'pag lumapit sa'yo, pautangin mo na. Pautangin mo naman dahil magandang lalaki. Sabi nila, sa English meron kasabihan fool me once, Oh, shame on you. okey. Fool me twice, shame on me. Oh, 'yun na nga. Ibig sabihin, pag naloko mo ako na minsan, walang hiya ka. Pero pag 2 beses mo ako naloko, ang tanga ko na. Hindi, maraming naloloko diyan, na pinagwawalang-bahala nila. Dapat magkaroon ka ng sense of right and wrong, 'di Ayan. ba? Dahil kung wala sa'yo 'yun, maaaring, hindi mo alam na nakapeperhisyo ka pala, Ayun. nakapangaargabyado ka. Tama yun. Oo. Kaya, Dahil ka diyan, yung mga ganyan. hindi lang Dahil nangangaral pala, Mayor. Meron akong isang kilala ditong mama Pinagalitan pa yung mga vendors. ba? Pinagalitan. Isipin mo, Dapat yung vendor ang magalit. yung mga, siyempre, yung mga vendor, takot din yun. Ay, Lalo na pag may siyempre. pwesto, may Oo. mga kasamang bodyguard, may mga kasamang pulis. Di ba? Tsaka kilalang political leader. Oo. Ay pag pinagsisigawan kayo, nakapamewang pa, alam mo yung parang may kliyandila. Hindi ko sasabihin kung sino. Yung parang medyo nakainom ng konti. Tapos pero ako iniisip ko yung mga vendors namumuhay yun bagamat kakaramputan kanilang kita. Maayos, may dignidad yung kanilang hanap buhay Nagpapapawis. hanggang sa pinalaya sila doon sa kanilang palengke. Pero yung nagpapagalit sa kanila, anong moral ascendancy nito? Para akin lang 'yun. Baka naman ako mali, ayoko naman maging judgmental, pero parang anong kay mo magpagalit sa tao na gumagawa lang ng naghahanap buhay ng maayos, malinis at walang dapat ikahiya sa kanilang hanap buhay. Nabanggit mo yan. Hindi porke mahirap yung tao o isang kahig, isang tuka. Kung malinis naman ang pagkatao, talaga nagsisikap siya na buhayin ang kanyang pamilya, kanyang mga anak sa pamamagitan ng, alam mo, Simple. mahirap yung nagtitinda. Lalo na yung naglalako. Sa init ng araw, umuulan, naglalako ka sa gitna ng kalsada. Mahirap 'yun, yung Yung meron kang dalang bilao. titinda ng puto, pag ganun. nakikita ko yun, Taho. naawa ako doon . Tingnan mo itong taon to. Maghapon yan, siyempre papawisan yan. Ang init ng araw, lalo na kung tag-araw. Yung mga nag-aararo ng bukid, ang hirap na trabaho nun. Yung magsasaka ka, o yung mangingisda, yung kahit na binabawalan na kayo ng mga otoridad, wag kayong May bagyo. Pumalaot. Pumalaot kasi malakas ang hangin, baka may darating na bagyo. Kailangan nilang kumite. Kailangan Nagbabaka kumain. sakali, di Yun. ba? Ayun, tama. Yun ang mga dapat kahangaan. Kaya dito sa opisina natin, alam nyo, Mayor, umaga meron isang magtataho dito Diyan, sa baba. Yun sa baba. Dumadating yan. Unang dating yan dito, mga 7:00, nandyan na yan. Tapos bumabalik ng 9:00. Kahit na ako minsan, hindi ko feel magtaho dahil toko yan. Mataas ang uric acid niyan. Napapabili ako dahil kahit na papaano gusto kong matulungan. 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 Tsaka masarap naman talaga yung taho. Hindi, yun ang dapat nating hangaan . Tanggapin na natin na minala siguro yung magulang, hindi siya napag-aral ng gusto. Kaya yun na lang ang pinapasok niyang trabaho. Pero nagsisikap siya. Nagsisikap. Ah? Hindi nagnanakaw, hindi nang-hold up, hindi nagtitinda ng droga. Sa lahat ng iyo ko, yung mga kriminal na ang lalaki ng mga katawan. Painom-inom lang yan. Pag nakadukot, naka-hold up, yun, inuman na sila.
O habang nagiinuman hanggang gabi. Hindi uuwiyak Tas o hindi langon-langon na sa alak. Anong klaseng pamumuhay naman yun? ayun. Ano maituturo mo sa anak mo? O kaya sa mga kapitbahay mo, hindi ka ba nahihiya na pinag-uusapan ka yung ganong sistema ng pamumuhay? Alam ng mga kapitbahay, yung mga magnanakaw dun sa kanilang mga barangay, yan ang dapat ano, baka akala ng iba, hindi nangyayari yan ng walang nakakaalam. Alam sa mga komunidad yung bituka, yung kaliskis ng mga tao, yung mga kapitbahay nila. Kaya nga maganda rin yung ginagawa niyo dati, 'di ba? Yung hinihiya niyo sila, yung mga drug pusher dun Oo, sa ano. yung sinulatan ko ang mga bahay niyan eh. Nademanda pa ako. Iniisip ko lang yung sa kabutihan para mawala yung mga drug lord na yan, gambling lord, kung ano pang Lord na lord yan. na yan. Ha? Ilalagay ko lang naman dun eh. Ha? Beware. Doon sa bahay, yung beware. In this house lives so and so. Who has been arrested Ayan. for drugs o for homicide, for murder, for robbery hold-up. Base sa record yun eh. Hindi Man nila ako maitatago. gumagawa lang ng salita eh. Ayan. Chine-check muna namin ang record. O sino ba yung madalas ma-arresto dito? Labas pumasok sa city jail. O ito. Ayan ba? O sige, pupuntahan namin. Alam mo, nung unang gabi namin yon, siyempre nagtataka yung Mga taga mga roon. tao, bakit darating ka doon eh. Ba nakita nila, pinupunta. Alam mo, nagpalakpakan at Ayun. naglabasan yung mga tao. Ha? At sumusunod sa amin. Ha? At masasaya sila. Masasaya dahil hindi sila makakibo. Yung nakatira sa lugar nila, may mga bodyguard yun eh. May armas yun eh. Baka Kaya, saktan sila. siyempre, natatakot sila. Baka buweltahan sila. Pero nung binigyan namin ng publicity, naglayasan. Nawala yung mga masasamang tao eh. Umalis. Hindi na nagpakita ng mga... Nag-alisan. Oo. Nag-alisan. So, hindi na sila sa Maynila. Pumunta sa ibang lugar eh. Hindi ko na sagutin yun. Baka Pumunta ngayon, sa ibang lugar. baka ngayon, nagsibali ka na sa Maynila. Ay, nako. Nagbalik na eh. Kaya madalas nga ang kwan dyan eh. May mga nangyayaring hindi maganda eh. Yun ang dapat siguro tutukan nyo, Mayor, pag kayo bumalik sa City Hall. Yung mga hindi maganda niya. Katulad na lang yung mga ating mga frequent texters dito, di ba? Sila Donald, Yan, yung mga sila ganyang Marvin. mga klaseng tao. Yung mga nagsusumbong dun sa mga hindi magagandang alang-alang sa kanila, dapat siguro sa inyong pagbabalik sa Maynila, kailangan bigyan naman natin sila ng ganansya. Tayo rito sa Katapat at Karancho sa pamamagitan ng yung linisin nyo yung kanilang mga komunidad, yung kanilang mga nirereklamo dun sa kanilang paligid. Pati yung si Mang Rereng, yung may edad na, Yung maraming may mga edad sumbong yun. Maraming, tsaka yung sino ba yun? Sila Rudy ba? O Rodrigo de la Cruz, yung taga Sampaloc. Na Sila sinasabi, Manrereng. ayun, na Sila- sinisiraan pa raw kayo dun sa lugar na yun dahil kasi bankrupt daw yung lugar nila. Tagal-tagal na nila nakaupo sa pwesto. Kung sino-sino pa sinisisi. Bakit hindi na lang sila manalamin para makita nila kung sino talaga yung suspect? Alam mo, kung nasa pagkatao yan eh. Kaya ang mga teacher, malaki rin ang papel na ginagampanan yan eh. Bukod sa magulang, doon sa tahanan na ituturo ang wastong kaugalian sa kanilang anak. Pagdating sa eskwelahan, dapat yung mga teacher, mga guro, mga principal, ganon din. Ino-overemphasize nila yung mga kabutihang asal. Ha? Dahil, at saka tayo naman, we have to live by example eh. Ayan. Para pamarisan tayo. Hindi ang pamamarisan. Ngayon, pag sinabi natin para gawin tayong halimbawa, dapat i-denunsya naman natin at i-expose yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. Siyempre. Para maintindihan ng mga tao eh.
O, na wag silang mangimi, wag silang mahiya na magsalita sila. Kaya alam mo, kapuri-puri sa Amerika, ang mga Amerikano doon, walang sawa yun sa kasusulat eh. Hindi ka mukha dito sa atin, no? Kinukuha ng mga tao eh. Ay, bahala sila sa buhay nila. Total eh, silang gumagawa niyan eh. Buntot nila, hila nila. Sa Amerika, yung bangketa mo, daanan ng tao yan eh. Ayan. O, pag medyo, sa kalumaan siguro, baka matalisod sila. Mm. Susulat yun, City Hall. Na yung sa bahay na yun, no? Doon sa yung bangketa, baka madapa kami kasi hindi maayos. Pupuntahan ka ng city engineer. At sasabihin, ba't hindi nyo pinapagawa ito? O, bibigyan namin kayo 30 days na gawin nyo. Pag hindi nyo ginawa within 30 days, Multa. Hindi. Yung city ang gagawa. O, tapos sisingiling ka. O, siyempre, mas mataas na yun. Ayun. Di ba? Umentra na yung gobyerno eh. Pero ganun talaga, inaasikaso nila. Ayun, maliit na bagay yun. Maraming bangketa dito sa atin. Di ba? O, sinasabi nga, yung sa traffic hindi ba? Doon sa Balintawak Market. Ayun. O, hindi na daw madaanan yung mga bangketa dahil may mga... Doon binabagsak sa harap mismo yung hindi lang doon naglolod, kung hindi marami ng basura, marami ng kung ano sa gabal doon. Pero doon sa state, maayos talaga eh. Mhm. O, tsaka dito sa atin, mahilig tayo yung kwentuhan eh, di ba? Yung inuman. Ha? O, yung nagtatawanan tayo, nagtutoksuhan, nagbibiroan. Doon wala eh. Wala akong nakita standby doon eh. Sa bar sila siguro umiinom. May mga... Yun sa mga cocktail lunch. O, pero ibig sabihin yun sa bangketa, wala lang kasi nga, gigising sila ng maga. Ha? Papasok ng trabaho. Babalik ng hapon. Pagbalik sa hapon, siyempre mga gagawin doon sa bahay, ginagawa nila. Hindi naman uso ang katulong doon eh. Ayun. Busy sila in ang other mga words. may katulong doon, yun talaga mayayaman na lamang. Pero yung super pangkaraniwan rich, tao, kamukha natin, walang katulong. Do it yourself. Mas maganda naman yun. Kaya sila, walang panahon na mag-aksaya ng oras sa panahon. mga iba eh. Kasi Sabado, maglilinis ng bahay yun. O kaya, mag-out of town. Yun yung way of life nila eh. Na kasama yung mga anak manonood ng sine o pupunta sa ibang lugar. Tapos babalik sila linggo ng gabi. Kinalunisan, trabaho na naman. Hindi sila nakikialam sa iba na hindi puro chismis. Hindi inaaksaya yung panahon, ganun. Mayor, bago tayo magtapos, no, siguro nag-umpisa tayo ngayon, pinag-usapan natin yung pagsisumikip ng traffic at yung damage, yung pinsala na dinudulot nito sa pambansang ekonomiya at sa kalusugan din ng ating mga kababayan. So bago tayo magtapos, ngayong araw na ito, epektibo na, pinaiiral na yung back to the police, yung pangangasiwa sa traffic sa mga major thoroughfares. Kaya nakikiusap tayo siguro dito sa ating mga HPG, sa mga pulis na nagmamando ng daan na kung please lamang po, pagandahin nyo yung daloy ng traffic. At itong mga rush hour, hindi na sana yung huli ng huli, yung mga anti-smoke belching, yung mga lahat. Lalo na pag nakita may cargo, yung mga cargo trucks, yung mga may gulay. Hindi yung mga alas 8, alas 9, alas 10. Tigil-tigilan nyo na yan. Nakikita naman natin kasi yung mga ibang traffic enforcer dyan na yun lang ang pinupuntirya. So dahil ngayon, nagkaroon ng changing of the guard as far as yung management ng traffic is concerned, nananawagan tayo sa PNP, paghusayan nyo, pagalingan nyo. Galingan nyo yung inyong pagta-traffic. Dahil nasa inyong responsibilidad ngayon, yung ikabubuti ng marami nating mga kababayan. Dahil marami na raw, Mayor, namamatay sa ambulansya. Dahil hindi kumikilos. Yung ambulansya, nata-traffic. Dadalhin sa ospital. Nakikita yan sa Facebook.
Yung 15-20 minute trip sana ng ambulansya nagiging 2 hours. Kung atake sa puso yun, patay na yung pobreng pasyente. Tama yun. So yung panawagan na lang natin sa pulis ngayon, sa Highway Patrol Group. Kayo kasi nasabi nyo dati, di ba, meron kayong mungkahi dati na dun sa mga rush hour, wag na sana manghuhuli. Itaboy na lang ng itaboy yung traffic para mabilis. I-regulate na lang nila yung traffic. Kaya, hindi, sige. Pwede na natin. Advance congratulations sa HPG, PNP, na mapangasiwaan ninyo at mapaganda ang daloy na ng trapiko dyan sa EDSA. Doon naman sa ibang pulis, yung pagsugpo sa krimen, yun ang asikasuhin din ninyo para hindi mabigyan ng pagkakataon yung mga masasamang loob na gawin yung kanilang paggawa ng mga hindi magandang bagay. Alam mo, kung tutuusin, malaki ang magiging papel ng miyembro ng mga kapulisan. Kasi, kanyan para sa kapayapaan katahimikan Siyempre. Dahil paano uunlad ang isang lungsod, ang isang lalawigan, ang isang bansa kung magulo yung Lansangan. Lawless. Law of the jungle ang nangyayari, di ba? Ayun. Hindi naman lahat ng tao kaya ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya nga nagbabayad tayo ng buwis para isweldo dito sa mga tauhan ng gobyerno. Gampanan naman nila ang kanilang tungkulin. Yan lang naman ang pakiusap natin Pinasok nyo yung gawain na yan. Kung sa bagay, delikado yan bilang pulis, Kung gagampanan mo ng buong husay yung trabaho mo. Pero kung ang iisipin mo, yung magdidilihensya ka lang at ang sinasanto mo, yung lagay is my guy, ay wala na mangyayari sa atin. So, on that note, dyan po, nagtatapos naman ang ating programa. Mayor, ngayong umagang ito, good luck na lang Nakikiusap tayo. At binabati rin naman natin in advance itong HPG na sana sa ating pagpasok bukas sa trabaho at pag-uwi natin ngayon sa ating bahay, kahit na papano medyo maibsan sana yung traffic congestion. Nang sa ating pag-uwi naman sa ating mga kabahayan, sa pagtatapos ng pagtatrabaho natin maghapon ngayong araw na ito, kahit papano meron pa tayong konting energy para naman magkaroon ng quality time sa ating mga pamilya, sa ating mga loved ones, at hindi naubos dahil sa mga lansangan, dahil sa sobrang trapiko. Maraming salamat po sa ating mga bayan na nag-aksaya ng panahon na pakinggan na kaming dalawa ni Migs. Kami naman dito, kung ano lang yung tama, yun ang aming pinaglalaban. Sana lahat tayo sumunod sa batas at igalang natin ang karapatan ng bawat isa't isa at mamuhay tayo ng maayos at ang pag-isipan natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Diyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Ako naman ang inyong karancho, Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Salamat po. Ito ang inyong katapat, Fred Lim. Hanggang bukas. This program is brought to you by 8 Tri